Barangay Love Stories. Mga kabarangay, kapag pakiramdam mo ay inagaw na sa iyo ang lahat, kalabisan ba na bawiin mo ang pinaniniwalaan mong para sa iyo? Pero paano kung huli na ang lahat? Kahit sarili mo ay dinadaya mo sa katiting na pag-asa na aayon sa iyong mga plano ang mga bagay-bagay. Hanggang sa nagising ka na lamang isang araw na kahit na ikaw ay hindi mo nakilala ang iyong sarili. Wala nang lugar ang pagsisisi kundi pangatawanan kung ano ang kinalabasan ng iyong desisyon na babago sa iyong buhay magpakailanman. Diyan lamang po kayo, lakasan ang inyong radyo. Huwag nating patagalin pa. Ako po ang inyong Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories Nationwide. Dear Papa Dudut, 3 desisyon sa aking buhay ang kahit kailan ay hindi ko pagsisisihan at habang nabubuhay ako ay aking pinanindigan. Ano-ano itong 3 desisyon na ito? Malalaman ninyo sa kabuuan ng aking kwento. Ako po si Alfred, tubong Cavite. Masasabing ang buhay ko ay puno ng pakikipagsapalaran. Nasa iyo na lang kung ikaw ang unang susuko at ganun-ganun na lang ibibigay ang iyong mga pangarap sa buhay. Losing is not my game. Alam kong mahirap ang buhay, Papa Dudut, pero kung pinanganak kang mahirap ay pangkaraniwan na ito sa iyo. At kapag napagtagumpayan mong iangat ang iyong sarili na nakalugmok sa estado ng buhay, huwag ka pa ding tumigil mangarap. Magpatuloy ka lang hanggang sa maging ganap na ang iyong kasiyahan sa sarili. Sa lugar kung saan ako pinanganak, makikita mo ang napakalaking pagbabago. Halos naglalakihan na ang mga bahay na animoy nakikipagkompetensya para sa isa't isa. Oo, may malalaki silang bahay. Ilan ang sasakyan, may natatagong pera sa bangko, masarap ang kinakain sa kanilang hapagkainan, pero ang katotohanan at hindi nila kayang itanggi. Mga alipin lamang sila sa kabilang ibayo ng napakalawak na karagatan. Oo, Papa Dudut. Marami dito sa aming lugar ang nag-a-abroad para kumita ng pera. Kapalit nito ay maglilinis ng inidoro, pagpapalit ng diaper, paghuhugas ng puwet ng nanghihingalong matanda. Halos hindi mo na alam ang salitang pahinga dahil ang gabi ay ginagawa mong araw para kumita ng dolyar. At ang masama pa nito ay kung minsan, demonyo pa ang iyong amo dahil kung hindi plancha ang lalapat sa iyong likod o mukha, babayuhin pa ang iyong pagkatao na parang mga asong ulol na pinagpepiestahan ng piraso ng laman mo. Kapag minalas-malas ka pa ay baka hindi mo na makita ang pagsikat ng araw at umuwi na lang na pantay ang iyong mga paa, katulad ni Aling Estrelita doon sa kabilang barangay. Wala namang magawa ang kanyang mga kamag-anak kundi ang tumangis. Ang sabi ko na lang ay itodo nyo na ang hagulhol ninyo dahil wala na kayong package na aasahan. Hindi na kayo nganga sa biyaya na hindi nyo naman pinaghirapan. Matuto na kayong kumayod gamit ang sarili nyong mga kamay na pinalambot na ang kaalwanan sa buhay. Ang masama nga lang at masakit sa loob, ang inyong ina ni hindi man lang mapapakinggan ang pagpapasalamat ninyo dahil wala na siya. Bumibigat ang pakiramdam ko, Papa Dudut, kapag naaalala ko ang eksena na yon. Ang unang desisyon ko sa buhay ay matutong mangarap. Hanggang ngayon ay patuloy pa rin ang pangarap ko para sa aking sarili. Para itong mga bituin sa langit na halos hindi mo mabilang, parang walang katapusan. Yun lang kasi ang libre sa mundo, kaya naman huwag mong limitahan ang iyong sarili. Ang mangarap ang isa sa mga bagay na dahilan para patuloy kang huminga at humakbang para mabuhay. Maaaring makalimutan mo ang lahat ng dahilan para ipagpatuloy ang iyong laban, pero ang mga pangarap mo ay laging andyan, nagpapaalala para hindi ka sumuko. Gusto ko din noong mag-abroad at kumita ng dolyar. Nakatatak sa isipan ko na iyon ang pinakamadaling paraan para yumaman. Kaso ang problema ay kailangan mo din ng pera para sa placement fee. Saan ako kukuha noon? Hindi ko din alam. Solo akong anak pero ang lolo at lola ko ang nagpalaki sa akin. Ang kwento nila, namatay daw ang aking ina noong iniluwal ako sa mundong ibabaw. Tumaas ang presyon ng dugo at hindi kinaya ng kanyang sistema. Ang huling hibla ng kanyang buhay ay inalay niya para sa akin. Isang malakas na iyak mula sa isang lalaking sanggulang ng ibabaw ng mga sandaling iyon.
Unang araw pa lang sa mundo ang aking nilalagi ay puno na ng tensyon at drama. Akala nyo dahil sa pinanganak na akong magiging maayos na ang lahat. Nagkakamali kayo dahil doon pa lamang nagumpisa ang pakikipagsapalaran ko sa buhay. Ang sabi ni lolo't lola, mahal na mahal ni tatay si nanay. Na halos mabaliw ito noong nalaman niya na hindi na kayanan ni nanay ang panganganak sa akin. Nasaan ang baby ko? Si Julie, ang aking asawa. Nasaan sila? Mabuti na lamang at pinautang ako ng manager ko. Huwag na po kayong mag-alala. May ipambabayad na po tayo sa ospital. Nasaan na po ang mag-ina ko? Samahan niyo po ako sa kwarto nila. Gusto ko silang mayakap at mahalikan. Joselito, anak, lalaki ang baby mo. Dinala siya sa isang kwarto. Maaari mo siyang makita sa may salamin. Ayun o, tulog na tulog. Kamukha ng asawa mo siya. Isa na akong ganap na ama, inay. Napakasaya ko. Teka, si Julie, tulog ba siya sa kwarto? Samahan niyo ako sa kanya. Anak, huwag kang mabibigla. Si Julie, wala na siya. Anong wala na? Umuwi na ba siya ng bahay? Anak, wala na si Julie. Iniwan na niya tayo. Inay, hindi. Sabihin niyo nagbibiro lang kayo sa akin. Samahan niyo ako sa kanya. Nasaan si Julie? Sabi niya, hihintayin niya ako. Ang sabi niya, masaya siya na makita ako na karga-karga ang aming anak. Kaya imposible ang sinasabi ninyo. Huwag niyo akong biruin ng ganyan. Natutulog lang si Julie. Julie! Julie! Halos lamunin ng lungkot at pangungulila si tatay dahil sa pagkawala ni nanay. Ni hindi nakita ang ngiti sa kanyang labi ng mahabang panahon. Anong dahilan pa para maging masaya ka kung iniwang ka ng taong bahagi ng kasiyahan na yon? Halos nakalimutan na niya na may anak pala siya. Na kahit lumisan na si nanay, may tao na umaasa pa rin ng kanyang atensyon at pagmamahal. Ang sabi sa akin ni lolo at ni lola, malimit nilang makita na umiiyak si tatay sa kalaliman ng gabi. Halos binago noon ng isang Joselito na anak nila na para bang tumigil ang takbo ng orasan para kay tatay. Pero ang hindi nila matanggap ay noong, Joselito, anak, napapabayaan mo na ang sarili mo. Isang bahagi lang ng buhay mo ang nawala. Walang may gusto ng nangyari. Ang kailangan mong gawin ay intindihin mo ang anak mo. Matutuwa si Julie kapag ginawa mo yon at magsimula kang muli. Inay, pabayaan niyo na lang muna ako. Hindi niyo ako naiintindihan. Hindi niyo alam ang aking pinagdaraanan. Kaya kung maaari, huwag niyo muna akong kausapin. Hoy, Joselito, magpakalalaki ka nga. Huwag mong sinasagot ng ganyan ang nanay mo. Ayusin mo ang buhay mo. Hindi kita pinalaki na mahinang lalaki. Itong anak mo ay halos ni ayaw mong hawakan eh. Siya ang buhay at may dapat kang gawin bilang ama. Hindi yang sinisira mo ang sarili mo dahil sa mga bagay na wala kang pwedeng magawa. O Pio, mag-aaway na naman ba kayo nitong anak mo? Aalis po muna ako. Aalis? Saan ka naman pupunta? Para makalimot muna. Paano itong anak mo? Ayun na lang po muna ang bahala, inay. Teka, kung makapagsalita ka parang naghahabiling ka lang ng kuting ah. Bakit ka ba ganyan sa anak mo? Parang napakalamig mo naman sa kanya. Nay, hindi ko pa rin nakakalimutan na siya ang dahilan kung bakit nawala si Julie. Anong ibig mong sabihin, Joselito? Hindi ko nagustuhan ang laman ng bibig mo. Walang kinalaman ng bata sa mga nangyari kung bakit nagkaganito ang buhay mo. Sige na, ipasok mo na Tess ang bata sa loob at kailangan naming mag-usap ng anak mo. Wala tayong dapat pag-usapan, tay. Pabayaan niyo muna ako. Hayaan niyo muna akong hanapin ang sarili ko. Sinisisi ako ng aking ama sa mga nangyari, Papa Dudut. Yun ang sabi ng aking lola. Simula noon ay naging malamig na ang pakikitungo sa akin ni Tatay Joselito. Madaling mag-init ang ulo niya sa akin. Konting mga bagay ay pinapagalitan niya ako. Kahit na hindi malinaw sa akin ang ilang bagay, pero naiintindihan ko ang ilan sa mga detalye nito. Alam kong hindi niya ako gusto. Ramdam ko yon sa bigat ng kanyang pananalita at pakikitungo niya sa akin.
Ang pagkukulang niya bilang isang ama ay pinupuna naman ni lolo at ni lola. Parang naging normal na lamang ang lahat sa akin na laging ganon ang eksena. Nakukontento ako kung ano ang ibinibigay na trato sa akin ni tatay. Hanggang sa dumating ang isang araw, 7 taong gulang na ako ng mga sandaling iyon. Nakatagpong muli ng panibagong pag-ibig si tatay. Parang bigla na lamang muling nagkakulay ang mundo niya. Ang masakit nga lamang, Papa Dudut, ay hindi ako kasama sa mundo na muling bubuuin niya. Iiwan niya ako kina lolo at lola. Umano'y ipapadalahan pa rin naman niya ako ng pera para sa aking mga pangangailangan. Pero walang matinong sagot akong nakukuha kundi sama ng loob at galit. Ang pamilya na hinahanap niya ay hindi ang tulad ko na nagpapaalala sa kanya ng isang malungkot na kahapon. At ang bagong natagpuan niya sa buhay ay malayong malayo sa akin. Ganon minsan ang tao. Kung hindi importante sa iyo ay parang basura mo na lang naiiwan sa isang tabi. Dahil yun lamang ang turing mo sa kanya. Isang bagay, isang basura. Kailangan kong mamulat sa katotohanan kahit murang edad pa lamang para hindi na ako naghahanap. Wala na akong inaasahan, para saan pa kung sumulat sa pool pa lamang ay alam ko na kung saan ako lulugar sa buhay nila. Wala kang karapatang magreklamo. Para ka lamang isang dahon na nahulog sa sanga nito at magpapadala na lamang sa agos ng tubig. Kahit na hindi mo alam kung saan at kung may patutunguhan ka pa. At ganoon nga ang nangyari katulad ng aking inaasahan. Bumuo ng panibagong pamilya si Tatay Joselito at ako ay naiwan kina Lolo Pio at Lola Tess. Kung hindi ako nagkakamali ay doon sila naninirahan sa Nueva Ecija, malayo dito sa Cavite. Nakita ko na lang na paalis na si tatay pero walang emosyon na nababaka sa kanyang mukha. Alam mo pa rin ang bigat ng kanyang kalooban habang nakatitig sa akin. Simula noon ay gano'n na ang kanyang mga mata at halos walang emosyon sa kanyang mukha. Niyakap na lamang ako ni Lola Tess habang nakikita ko na papalayo na siya. Sa loob-loob ko, Papa Dudut, ay masaya din ako ng ganon. Kasi wala nang magagalit sa akin kahit sa maliit na bagay. Wala nang magtataas ng boses dahil nagkamali ako. Para bang kakaibang pakiramdam ang dulot nito sa akin. Magagawa ko na ang gusto ko. Isa pa ay ayaw ko ng pakikitungo niyang yon sa akin. Makapaglalaro na ako. Pwede na akong magkalat. Yung tipong parang sa'yo na lamang ang buong mundo. Wala namang problema yon kina lolo at lola kasi lalambingin ko lamang naman sila. At hindi nila ako pagagalitan. Ang sabi nila, ang batang lumaki sa poder ng mga lolo at lola ay lumalaki sa pangaral at tamang gabay. At hindi sila nagkamali doon. Busog ako sa pangaral kina lolo at lola, kaya naman namulat ako na pahalagahan ang buhay kahit na minsan ay may kakulangan. Ang mahalaga, malusog at andyan ang mga taong nagmamahal sa'yo. May mga bagay akong gusto pero nakokontento na ako kung ano ang meron sa akin. Hindi ko na pinipilit kasi alam ko naman na wala din naman ako magagawa. Naging masigasig ako sa aking pag-aaral. Ang iniisip ko, Papa Dudut, matutuwa sina lolo at lola kapag nangyari yon. Ang hindi ko lang maamin sa aking sarili, baka mapansin ako ni tatay at siya mismo ang magsabit ng medalya pag-akyat ko sa stage. Bakit nga ba pumasok yon sa utak ko? Kahit alam ko naman na malabo na mangyari yon. Doon na ako nag-umpisa na magtanong kung bakit ganon si tatay sa akin. Doon na ako nag-umpisang maghanap lalo na kapag nakikita ko na may isang kumpletong pamilya. Si nanay, si tatay kasama ang kanilang anak at sama-sama na kumakain. Mababakas mo ang saya sa mga mata at labi nila. Para bang may kurot sa puso ko kapag nakakakita ako ng ganon. Maswerte ba sila samantalang ako ay hindi? At tanging yakap at hagpos nila lolo at lola ang nagpapagaan ng loob ko. Regular naman na nagpapadala si tatay ng pera sa akin, panusto sa araw-araw na pangangailangan at pagpasok ko. Ang hindi niya lang alam, higit sa material na bagay, pagkalingan ng isang ama ang kailangan ko. Minsan nga, napaaway ako sa school at nakita ko kung paano ang kanilang magulang ay andon para suportahan at ipagtanggol ang kanilang anak.
Kahit na damay lamang naman ako, pero mararamdaman mo pa rin na parang wala kang kakampi. Nakatingin ka na lamang sa kanila. Nagtataka kung paano ba ang pakiramdam ng isang pamilya at nangangarap na mayroon ka naman noon. Yung aariin mo na sayo lamang, pero mukhang hanggang panaginip na lamang ang mga yon. Mabilis na dumaan ang panahon hanggang sa nagbinata na ako. Tumanda na sina lolo at lola. Ramdam ko yon dahil sa dinadaing nilang sakit at panghihina ng katawan. Yun naman ang kasagsagan ng aking kabataan. Yung tipong kaya mong harapin ang hamon sa mundo. Nakatapos ako ng high school gaya ng ipinangako ko sa sarili ko na aakyat sa entablado at tatanggapin ang aking medalya. Hindi naman ako top 1 sa klase, pero kasama naman ako sa top 5. Alam kong ipinagmamalaki ako ni na lolo at lola. Sila ang naghatid sa akin sa stage at kinuha ang aking parangal. Ang sarap sa pakiramdam kapag pinapalakpakan ka ng ibang tao. Iginala ko ang aking paningin para nakikita ko sa mukha ng bawat isa ang pagmamalaki sa aking nakuhang parangal. Yun nga lang ay wala doon ang isang pangkaraniwang mukha na aking hinahanap ni anino niya. Hindi mahalaga sa kanya ang kung ano ang meron ako. Hindi na ako bahagi ng kanyang buhay at kahit kailan ay hindi niya ako binigyan ng pagkakataon na makapasok dito dahil sa kasalanan na sinisisi niya sa akin. Hindi naman matatapos ang ikot ng mundo kahit magmukmuk ako sa sulok. Ang mahalaga ay kung anong meron ako ngayon at ipagpapatuloy ang buhay na naghihintay sa akin. Ang susunod sa mga plano ko ay ang makapagtapos ng kolehiyo. Alam kong mahihirapan ako na mangyari yon, Papa Dudut. Madalang na kasing magpadala ng pera si tatay sa amin. At tanging pagtitinda lamang sa palengke ang trabaho ni na lolo at lola. May pwesto kami doon. Isda, gulay at kung ano-ano ang mga tinitinda namin doon. At kapag may pagkakataon ay tumutulong ako sa trabaho, lalo na at walang pasok. Kinakapa ko ang sitwasyon. Hindi ko naman kayang ipilit ang mga bagay na gusto ko. Ang sabi nga sa akin ni Lola Tess, magpasalamat at makontento ka kung ano ang meron ka. At minsan ay nakakapagod ang mapaghangad ng marami. Malaki tuloy ang posibilidad na hindi na muna ako makatungtong sa kolehiyo. Hanggang sa isang balita ang sinabi sa akin ni Christina na nagbigay sa akin ng pag-asa. Si Christina, isa siyang napakagandang babae na tila inihulog ng langit para sambahin ang kagandahan nito. Mabait, matalino. Ano pa nga bang hahanapin mo sa kanya? Ang problema nga lang ay parang wala akong lakas ng loob na sabihin sa kanya na may puwang siya dito sa aking puso. Na umiibig ako sa kanya. Na siya lamang ang babaeng aking pinakatatangi. Malapit na kaibigan ang turing sa akin ni Christina. Simula noon hanggang sa sandaling ito ay kaibigan lang ang turingan namin. Walang lalagpas na kamamatay. Isa siya sa dahilan kung bakit pinagbubuti ko ang aking pag-aaral. Baka kasi sabihin niya na puro forma lamang ako at wala namang utak. Sayang din naman ang datingan ko na kamukha ni Richard Gomez kapag masabihan na bobo naman ako. Naging komportable sa akin si Christina sa maraming bagay. Kung minsan napagkakamalang kaming magkasintahan ng iba. Pero ngiti lang ang isusukli ni Christina, walang halong mali siya. Kaya naman lalo niya akong napaibig. Ito ang aking ikalawang desisyon sa buhay na hindi ko pagsisisihan ang matutunang mahalin si Christina. Binago niya ang ilang pananaw sa aking buhay. Kahit may pinagdadaanan ka na personal na problema, huwag mo pa rin kalimutang ngumiti. Wala namang mangyayari kapag nag-iiyak at nagwala ka. Palalalain mo lamang ang sitwasyon, ikaw din ang talo. Nakakagaan ang pakiramdam kapag kasama ko siya. Para bang nakakalimutan ko kung ano man ang pinagdadaanan ko sa buhay. Kapag nakatitig ako sa maamon niyang mukha, mapula niyang labi, tila nangungusap na mga mata at mahabang buhok. Kompleto na ang araw ko. Hanggang doon na lamang muna siguro kami. Pagkakaibigan. Wala pa din naman akong nababalitaan na ibang lalaki na naging nobyo niya. Wala naman siyang nasasabi na napupusuan niya. Naisip ko nga, hindi kaya pareho lamang kami ng nararamdaman. Darating na lamang kami sa punto kung kailan ay handa na akong sabihin sa kanya ang aking nararamdaman at pwede niyang maintindihan at tanggapin yon. Noong sandaling iyon, isang magandang balita ang sinabi niya sa akin.
Ang munisipyo daw ay nag-o-offer ng scholarship para sa mga estudyante na hindi makapag-aral sa kolehiyo. Kailangan lamang daw na kumuha ng exam at ilang proseso ng interview. Kapag pinalad ka ay wala nang poproblemahin sa kolehiyo. Kaya naman nagplano kami na gagawin namin ang lahat para makapasa sa pagsusulit na yon. Araw ng Lunes, alas 8 ng umaga, magkikita kami malapit sa munisipyo. Sabay kukuha ng pagsusulit at makakapasa. Gusto ni Christina kahit noon pa na maging isang guro. Butihin ang kanyang puso, gusto niyang makatulong sa iba, bagay na mas lalo kong hinangaan sa kanya. Ako naman kung papalarin ay gusto kong maging isang engineer. Suntok sa buwan ang pangarap ko pero ako yung tipo na hindi basta-basta sumusuko. Kinabukasan, nagpaalam ako kina Lolo Pio at Lola para sa plano ko. Bigyan ko daw sila ng magandang balita ngayong araw. Ang ibig sabihin noon ay ang makapasa ako at makakuha ng slot sa scholarship. Pero hindi ko alam, Papa Dudot, na ang araw na ito ang babago sa aking buhay magpakailanman. Ilang sandali pa ang dumaan, natatanaw ko na mula sa aking kinakalagyan ng lugar kung saan kami magkikita ni Christina sa may waiting shed malapit sa munisipyo. Pula ang kanyang damit na lalong nagpaangat sa kaputian ang kanyang kutis. Kung hindi ako nagkakamali, siya na yung babaeng nakatayo at naghihintay sa akin. Akala ko ako ang mas maagang darating pero mukhang mas excited pa siya sa akin. Nakita niya ako mula sa kabilang parte ng kalsada. Tanging kalsada na lamang ang naghihiwalay sa amin. Nagpanama ang aming paningin. Nakita ko muli na gumuhit sa kanyang labi ang ngiting walang katulad. Pakiramdam ko hindi ako magsasawang titigan siya sa ganong itsura. Inihakbang ko ang aking kanang paa patungo sa kanya. Sinunod ko ang kaliwa hanggang sa ilang hakbang pa ay makakalapit na ako kung saan ay nandun siya. Ang aking mata ay nakatuon lamang sa kanya na parabang wala akong nakikita kundi siya lamang na nasa aking harapan. Na parabang amin lamang ang mundo. Kapag nakapasa ako sa pagsusulit, magtatapat na ako sa kanya ng aking nararamdaman. Biglang pumasok yun sa isipan ko. Kaya naman kailangan kong pumasa or else ay wala na akong dahilan para magmalaki sa kanya at patunayan na mahal ko siya. Halos nasa kalagitnaan ako ng kalsada nang napansin ko na tila nag-iba ang reaksyon sa mukha ni Christina. Parang may halong pangamba at takot habang nakatingin sa akin. Iwinagayway niya ang kanyang kamay, babala na kailangan kong may gawin. Hindi ko maintindihan. Hindi ko lang masabi kung pinapatigil niya ako o pinababalik. Siyempre hindi ko gagawin yon dahil gusto ko nang makalapit sa kanya. Huli na nang napansin ko na isang sasakyan ang nasa aking kanan. Mabilis na papalapit sa aking kinakalagyan. Huli na para makaiwas ako dito. Kitang-kita ko habang papalapit ito sa aking katawan at wala na akong nagawa pa. Ramdam ng bawat himaymay ng aking katawan ang pagbangga ng sasakyan na iyon hanggang sa tumilapon ako. Nakita ko ang mukha ni Christina. Yon ang huling naaalala ko ng mga sandaling iyon hanggang sa nagdilim ang buo kong paningin. Inagaw nito ang mukha ni Christina sa aking harapan, bumagsak ang aking katawan. Yon ang huli kong natatandaan. Nagising na lamang ako matapos ang 3 araw. May isang babae sa aking ulunan na hinahagpos ang aking buhok. Masaya ang kanyang mukha, mahaba ang kanyang buhok. Nakatingin siya sa akin habang inaaninag ko ang kanyang itsura. Hindi iyon pamilyar na mukha sa akin pero pakiramdam ko ay matagal ko na siyang kilala. Dahan-dahan kong kinilos ang aking katawan para makita ang kabuuan niya. Naupo ako sa kamang aking hinihigaan at nagsalita siya. Alfred, tatagan mo ang loob mo. Huwag kang mawala ng pag-asa sa buhay. Napakalambing ng kanyang boses. Hindi ako mananawa na pakinggan yon. Pilit kong inaalala kung saan ko nakita ang kanyang mukha hanggang sa nakarinig ako ng ilang pang mga boses. May umiiyak at tinatawag ang aking pangalan. May nag-uusap hanggang sa biglang nawala ang babae sa aking tabi. Unti-unti akong nakakita ng liwanag. Nakakasilaw yon na parang matagal na akong hindi nasilayan ng liwanag. Nasa isa akong kwarto. Iginala ko ang aking paningin hanggang sa nakita ko sina Lolo at Lola. Andun din si Christina at isang doktor. May 2 tao na iba pa na hindi ko naman kilala. Lolo, Lola, magiging maayos na po ang kalagayan ng inyong apo. Yung ilang mga bagay na lamang po ang ating magiging problema.
gaya ng naipaliwanag ko sa inyo. Pero ang mahalaga ay ligtas na po siya. So paano ang nurse na lamang po ang bahala sa inyo ha? Huwag na po kayong mag-alala. Umalis ang doktor at alam ko na ako ang pinag-uusapan nila. Magiging maayos na raw ang lahat. Nakahinga ako ng malalim doon. Hanggang sa... Lola? Lolo? Nasa ospital po ba ako? Si Christina ang sumagot sa aking tanong. Oo, Alfred. Buti malapit tayo sa munisipyo kaya may mga tumulong sa atin na madala ka dito. Pinilit kong ikinilos ang aking katawan. Pero, Christina, bakit hindi ko may galaw ang paa ko? Bakit namamanhid ang paa ko? Hindi ko siya maramdaman. Lolo, Lola, tulungan niyo akong makatayo. Kailangan kong maigalaw ang mga paa ko. Christina, tumawag ka ng nurse. Alfred, huminahon ka. Huwag ka munang masyadong gumalaw. Makakasama yan sa'yo. Nandito na ang nurse. Huwag kang mag-alala, apo. Magiging okay din ang lahat. Niyakap ako ni Christina at Lola habang umiiyak sila samantalang yung dalawang tao na hindi ko kilala ay nakatingin lamang sa akin at awang-awa sa aking sitwasyon. Ayaw ko ng mga titig nila. Ayaw ko ng kinakaawaan ako. May mga kung anong tinurok sa akin ng nurse na parabang nagpahina ng aking katawan. Pampakalma yun na tuluyan na muli akong kinuha ng kawalan at muling nakatulog. Muling bumalik sa aking alaala ang mga nangyari, Papa Dudut. Nabangga ako habang papalapit kay Christina ng isang pulang kotse. Nakapikit ang aking mata at ayaw ko munang imulat ito hanggang sa may napakinggan akong kausap ni Lola. Kami na po ang bahala sa mga gagastusin ninyo kay Alfred. Sasagutin po namin kahit na huling sentimo. Maraming salamat kung ganon. Kumusta na pala ang anak mo? Maayos na po ang kondisyon ni Andrew. Nagpapahinga na lamang po ngayon. Umalis na yung babae na kausap ni Lola. Nagpanggap ako na hindi ko napakinggan ang pag-uusap nila. Si Lola Tess lang ang nasa loob ng kwarto ko at pagmulat ng aking mata ay hindi ko na napigilan ng maiyak pa, Papa Dudut. Nakita ako ni Lola kaya naman muli niya akong niyakap. Lola? Ganito. Simula pagkabata, lagi na lang ganito. Masama ba akong tao para danasin ang mga nangyari sa buhay ko? Bakit hinahayaan ng Diyos na mangyari sa akin to? Una, ang pamilya ko. Hindi niya ako hinayaan na makaramdam ako ng pagmamahal ng isang pamilya. Tapos ngayon pati mga paa ko gusto niyang kunin. Bakit hindi niya ako hayaang maging masaya? Bakit niya ako pinapahirapan, Lola? Hindi ko maintindihan. Apo, huwag kang magsalita ng ganyan. May dahilan ng Diyos kung bakit nangyayari ang mga bagay-bagay sa atin. Tatagan mo lang ang loob mo. May dahilan, Lola? Anong dahilan? Kasi hindi ko naiintindihan ang lahat ng ito. Apo, makinig ka sa akin. Makakalakad ka. Mga ilang buwan ay maaayos muli ang lahat. Kailangan mo lang magpahinga. Huwag ka na muna mag-isip ng kung ano-ano. Pinapahirapan mo lang ang sarili mo. Sige na, Apo. Magpahinga ka na lamang muna. Lola, napapagod na ako. Ayaw ko na. Ayaw ko na. Ang mga araw ay naging linggo at ang linggo ay naging buwan. Ang kwarto na iyon ang aking naging kulungan. Nakikita ko ang liwanag ng sikat ng araw sa may bintana tuwing umaga at pagsapit ng dapit hapon. Si Christina ay malimit na dumadalaw sa akin sa ospital. May dala siyang prutas o pagkain. Nagpapasalamat ako sa kanya pero ang kanyang mga mata ay hindi ko nagugustuhan. May halong awa yon. Mga mata na ayaw kong makita. Alfred, papasok na ako sa kolehiyo next month ha. Baka madalang na kitang madalaw pero kapag may libre akong oras at hindi ako busy sa trabaho ko, pupuntahan kita. So nakapasa ka pala sa scholarship tulad ng inaasahan ko. Mag-aaral ka na para maging guro. Masaya ako para sa'yo. Siguro kung hindi nangyari ang kamalasang ito sa akin baka parehas tayong papasok sa unang araw ng eskwela. Huwag kang mag-alala, Alfred. Kailangang magpalakas ka. Next year, kailangang sabay na tayong pumasok. Promise mo sa akin yan, ha? Hindi ba sabi mo mag-i-engineering ka pa? Huwag kang madaya, sabay nating aabutin ang ating mga pangarap.
Hindi ko alam kung karapat-dapat pa rin sa akin ang pangarap na yon. Minsan nakakapagod na rin ang mabuhay eh. At mangarap, kapag pinaparamdam sa'yo ng mundo na wala kang karapatang mangarap pa. Huwag kang magsalita ng ganyan. Narito ako. Aalalayan kita. Christina, bakit mo ginagawa ang lahat ng ito? Ano ka ba, Alfred? Kaibigan kita. Matalik na kaibigan. Hindi mo na ako kailangan tanungin ng ganyan. Hindi ko alam, Papa Dudut, kung bakit namayani ang lungkot sa puso ko nang narinig ko ang mga yon. Na kaibigan ang turing niya sa akin at wala nang iba pang dahilan. Isa talaga akong talunan. Mahaba-habang panahon na rin ang ganon ang buhay ko. Ayaw ko ng ganito. Mabigat sa pakiramdam. Matapos ang 3 buwan ay nilabas na ako ng mga nurse sa may garden ng ospital para sa therapy ko. Malaki daw ang posibilidad na makalakad muli ako basta tulungan ko ang aking sarili. Walang ibang makakatulong sa akin kundi ako lamang. Ito ang bago kong lakas. Ayaw ko nang maging panghabang buhay na talunan at kailangan kong baguhin ang sarili kong kapalaran. Mabilis na dumaan ang mga araw at tuluyan na akong gumaling. Bago ako tuluyang lumabas ng ospital ay doon ko muling nakita ang mag-asawa na sasagot sa gastos ko sa ospital. Napakabuti nila. Bakit? Doon ko din nalaman ang dahilan. May kasama silang binata na halos kasing edad ko din. Unang beses ko siyang nakita hanggang sa nakilala ko kung sino sila. Lola, anumang araw po ngayon ay pwede na kayong makalabas ng ospital. Okay na po si Alfred. Wala na po tayong magiging problema. Pati po ang gasto sa ospital. Lola, sino po sila? Bakit kailangan nilang gawin ito? Apo, si Mr. and Mrs. De La Cruz. At si Andrew ang nakabangga sa'yo nang hindi sinasadya. Kaya tinutulungan nila tayo. Ngayon alam ko na. Ikaw pala si Andrew. Hindi mo sinasadya na mabunggo ako. Kung ikaw kaya ang nabangga, matatanggap mo ang paliwanag nyo na hindi sinasadya? Paano ako? Paano ang mga pangarap ko? Ganon-ganon na lang yon? Hindi nyo ako tinutulungan dahil kayo ang may kasalanan kung bakit andito ako ngayon at wala nang silbi. Responsibilidad nyo yon. Kung ipakulong ko yung anak ninyo, tutulungan nyo pa ba ako? Pinakalma na lamang ako ni na lolo at lola matapos kong sabihin yon. Nagagalit ako, oo. Walang normal na tao na matutuwa sa pinagdadaanan ko sa ngayon. Umuwi na kami sa bahay ng mga sandaling iyon at ang pamilya De La Cruz ang naghatid sa amin. Hindi pa rin makatingin ng diretso sa akin si Andrew. Hanggang sa sinabi sa akin ng papa nito na sasagutin din nila ang pag-aaral ko sa kolehiyo, kaya wag na raw ako mag-alala. Kung nanaisin ko ay doon na muna ako tumuloy sa kanila kapag handa na ako sa offer nila. Hindi ako umiimik at iniisip ko ang lahat ng bagay ang pwede nilang gawin at maitulong sa amin. Hindi na dumating sa punto na kailangan namin magsampa ng kaso. Total ay okay naman ang lagay ko at isa pa saan naman kami kukuha ng pera para ipambayad sa abogado. Maibayad nga sa tuition ko ay hindi ko alam kung saan ako kukuha. Simula ng araw na yon ay nabuo na ang plano ko sa sarili ko na panibagong panimula. Sila ang may atraso sa akin kaya dapat nilang bayaran yon. Kukunin ko ang bagay na ibibigay nila. Hindi iyon utang na loob at wala akong utang sa kanila. Nagpaalam ako kina Lolo Pio at Lola Tess. Ang sabi nila sa akin ay matatanda na sila at humihingi sila ng tawad at hindi nila ako matutulungan. Kaya ipagpapatuloy ko nang maabot ang aking mga pangarap. Alam nilang malaki ang pagkukulang ng tatay ko sa akin pero sana'y napunan nila ang pagkukulang na iyon. Naiiyak ako habang nagpapaalam sa kanila. Naging napakabuti sa akin ang dalawang matanda. Nangako ako sa kanila na magtatagumpay ako at sa aking pagbabalik, ipagmamalaki ako nila lolo at lola. Kailangan mag-umpisa na ang panibago kong pagbangon. Ibang Alfred ang isinilang at handa na akong harapin kung ano ang meron sa bukas na darating at bahagi sina lolo at lola ng aking mga pangarap. Noong sumunod na pasukan ay kinuha na ako ni na Mr. and Mrs. De La Cruz para tumira kasama nila at sponsor ang aking pag-aaral.
Walang naging problema kina lolo at lola noong nagpaalam ako sa kanila. Isa lang ang sinabi nila sa akin, gawin ko ang lahat para abutin ang aking mga pangarap. Nasa harapan na ako ng bahay nang nakita ko ang buong pamilya na naghihintay sa akin. Masaya nila akong sinalubong kasama doon si Andrew. Sa unang pagkakataon ay napakinggan ko ang boses niya. "Welcome bro. Kalimutan na natin ang lahat simula ngayon." Tanging ngiti lamang ang sinukli ko sa kanila. "Kapag may kailangan ka sa pag-aaral, huwag kang magdalawang isip na puntahan kami ha?" Ang sabi ng mag-asawa. Nakabawi na ang aking mga paa. Buti na lamang at hindi ako napuruhan. Pakiramdam ko ay parang bumalik na sa normal ang lahat. Wala nang magiging problema. Kaya ko nang harapin kung ano man ang ibibigay ng buhay sa akin. Sa parehas na universidad kami pumasok ni Christina at Andrew, kaya hindi malayo na magkita-kita kami sa isang araw. Ang sabi ko ay sosorpresahin ko si Christina. Alam kong busy siya masyado sa pag-aaral kaya hindi ko na siya nakikita. Pihadong magugulat yon kapag nalaman niya na dito rin ako nag-aaral. At hindi nga ako nagkamali. Naghintay ako ng ilang oras, sinanag ko ang pwedeng schedule niya sa department nila. Kapag gusto, may paraan. At mas lalo kong namiss siya. Ang kanyang maamong mukha, ang kanyang ngiti at mahinihin niyang kilos. Parang muling nanariwa ang pag-ibig ko sa kanya. Ayusin ko muna ang sarili ko bago ko gawin ang dapat kong gawin. Kinakabahan ako at kinikilig ng mga sandali habang iniisip ko ang mga bagay na yon. Ano kayang reaksyon niya kapag nakita ako? Malamang ay matutuwa siya. Hindi ko na maitago pang pananabi kay Christina. Ilang oras pa ang lumipas ang paghihintay, mukhang may patutunguhan na nga ata iyon. Nakapwesto na ako sa lugar na pwede niya akong makita. Pero sa halip na siya ang sosorpresahin ko ay ako pa yata ang nasorpresa. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko, badyan na paparating na siya. Hindi pa rin ako nagbabago, ang parehas na pakiramdam pa rin yun. Bigla ako napangiti at si Christina lang ang pwedeng gumawa noon. Kapag malapit na siya sa akin, yayakapin ko siya ng mahigpit. Napakahigpit noon na parang ayaw ko na siyang pakawalan, doon lamang siya sa tabi ko. Ilang sandali pa ang lumipas, nakita ko ng babaeng aking pinakahihintay. Nakatayo ilang metro sa aking kinakalagyan. Pero ang aking ngiti ay napalitan ng pagkagulantang. Ang aking pananabik ay napalitan ng kung anong emosyon na hindi ko nagustuhan. Para bang gumuho ang aking mundo sa nakita ko ng aking mga mata. Hindi ako pwedeng magkamali. Dalawang pamilyar na itsura ang hindi kalayuan sa akin. Magkahawak sila ng kamay. Nakangiti at mukhang nag-e-enjoy sa oras ng bawat isa. May ilang silang kaibigang kasabay at mukhang kinikilig pa sila kumpara sa dalawa. Hindi ito ang inaasahan ko. Hindi ito ang gustong makita ng aking mga mata. Halos nadudurog ang aking puso. Si Christina at si Andrew ay magkahawak ang kamay. Ano ang ibig sabihin nito? Wala akong naiintindihan. Kailan pa? Masyado bang matagal ang isang taon para hindi ko malaman ang mga nangyayari? Wala siyang nasasabi sa akin. Bakit si Andrew? Bakit ang taong muntik nang makapatay sa akin? Iniisip ba niya ang pwede kong sabihin? Na ako ang unang tututol? Naisip ba niya ang ginawa ng taong yun sa akin? Paano ako? Dahil ba mas mayaman si Andrew sa akin? Maraming tanong sa aking isipan ang sunod-sunod na pumasok at nangangailangan ng kasagutan, pero wala akong lakas ng loob na lumapit sa kanila. Bakit pa? Para saan pa? Di ba kaibigan lamang ako ni Christina? Pero bakit ako nasasaktan? Bakit parang gusto kong kainin ako ng lupa mula sa aking kinakatayuan? Hindi nila ako nakita at ayaw kong makita nila ako. Tumakbo ako papalayo mula sa kanilang dalawa. Bahala na kung saan ako dadalhin ang aking mga paa. Basta ang gusto kong mangyari ay makarating ako sa lugar na malayong malayo sa kanilang dalawa. Hanggang sa narating ko na ang open field ng university. Napakalawak noon pero walang anumang bagay ang andon ni isang tao. Nakatayo ako habang nasa kalagitnaan nito. Ilang saglit pa ang lumipas. Isang malakas na kulog ang bumasag ng katahimikan ng lugar na yon. Kasabay ng pagbuhos ng malakas ng ulan, binasa nito ang tigang na lupa. Ramdam ko ang patak ng butil ng ulan mula sa langit. Tumingala ako at gusto kong sumigaw. Gusto kong isigaw ang bigat ng aking kalooban. Humalo na sa ulan ang aking mga luha habang sagana itong lumalabas sa aking mga mata.
Binasa nito ang buo kong katawan. Napaluhod ako sa aking panghihina. Inubos nito ang lakas ng aking katawan. Bakit ganito na lang palagi ang nangyayari sa akin? Bakit lagi akong iniiwan ng taong mahal at importante sa akin? Kahit si Christina, iniwan din niya ako. Bakit ayaw iparamdam sa akin ng mundo ang pagmamahal? Ramdam ko ang lamig ng tubig ulan na bumabasa sa aking kabuuan. Sige pa para mamanhid na ang buo kong pagkatao. Total ay eto naman ang gusto ng mundo para sa akin. Eto na ang huling beses na matatalo ako sa laban. Ipinapangako ko yan. Pinilit kong tumayo sa aking mga paa hanggang sa isang guard ang mabilis na papalapit sa akin at may dalang malaking payong. Kaya ko pang lumakad, kaya ko pang tumayo. Inabutan ako ng guard at dinala sa klinik. Pinatuyo ko ang aking katawan at sinuot ang tuyong damit na parang wala lang nangyari. Sinabi ko sa kanila na may personal lamang akong pinagdaraanan pero okay na akong muli. Matapos ang lahat ng iyon ay umuwi na ako sa bahay. Sa likod ako ng pinto dumaan para walang makapansin sa akin. Pagbukas ko ng pinto ay dediretso na sana ako sa aking kwarto pero boses ni na Ma'am Celestine at Sir August ang aking naririnig habang sinasagot ni Andrew. Ma, Dad, I'm fine. Don't worry. Okay din po si Christina. Huwag na kayong mag-alala. It's just a minor accident. Madulas lang ang daanan. You're grounded. Simula ngayon, hindi ka na muna magdadala ng sasakyan. Hindi ka na nadala, Andrew. Tigilan mo na yung pagiging kaskasero mo at bawasan mo na yung kayabangan mo. Wala ka pa man pwedeng ipagmalaki sa amin. Puro sakit ng ulo ng binibigay mo. Next time sa kulungan ka na lang pupulutin at kapag dumating ang araw na yon, we will not be there to help you. August, hinay-hinay lang. Kaya ikaw, Andrew, makinig ka sa sinasabi namin. It's for your own good. Lagi naman kayong nasusunod eh. Ano ba ako dito? Tau-tauhan. Alam ko hindi niyo ako tunay na anak, pero hindi yung paulit-ulit yung ipinaparamdam sa akin. Fine, walang sasakyan. Andrew anak, huwag ka magsalita ng ganyan. Anak ka namin ang papa mo. Andrew, wala kang karapatan na pagtaasan ako ng boses. Makakatikim ka sa akin. Gusto niyo ako saktan? Sige, gawin niyo. Andrew, August, tumigil na kayo. Sige na Andrew, dumiretso ka na sa kwarto mo. Hindi ko sinasadya na malaman at mapakinggan lahat ng iyon. Tama lang at nalaman ko yon. Isang ampon lamang pala si Andrew. Pero ang iniisip ko ngayon ay si Christina. Ayos lang kaya yon. Sana'y walang nangyaring masama sa kanya. Pati ba naman si Christina gusto pang idamay sa walang kwenta niyang buhay? Hindi ko hahayaan yon. Hindi ko hahayaan papadudot na sayangin niya lang ang tulad ni Christina. Hindi nila napansin na nasa may likuran ako. Kaya noong nagkaroon ako ng pagkakataon ay pumasok na ako sa kwarto ko. Kailangan ko makausap si Christina sa lalong madaling panahon. Kinabukasan, papadudot, noong alam ko na hindi sila magkasama ni Andrew ay sinadya ko si Christina sa klase niya. Mukha namang okay lang siya maliban sa pasa sa may kanang braso niya. Nagulat siya noong nakita ako. Lumapit agad ako sa kanya. Kinumusta ko kaagad siya. Niyakap naman niya ako kaagad at niyakap ko din siya. Ayaw ko nang matapos ang sandaling yon. Kumawala lamang siya noong nasagi ko ang kanyang balikat. Alam kong nasaktan siya ng dahil kay Andrew. Alam ko ang nangyari sa inyo ni Andrew. Ang ngokong na yon pati ba naman ikaw? Kung nung una balak niya akong patayin, hindi ako papayag na pati ikaw ay idamay niya sa katarantaduhan niya. Teka Alfred, bakit mo nalaman? Hindi na importante yon. Ang importante, dito na ako mag-aaral. Kumusta ka na? Okay lang naman ako. Si Andrew nga pala ay boyfriend ko na. Alam ko. Bakit siya, Christina? Ang daming lalaki sa mundo. Bakit siya namuntik pang pumatay sa akin? Alfred, maraming nangyari sa loob ng isang taon. Parang galit ka sa mundo after nung aksidente. Nakilala ko si Andrew sa ospital mismo. Nagsisisi naman siya sa ginawa niya sa'yo. Nung una galit din ako. Yun ang nararamdaman ko sa kanya dahil sa ginawa niya sa'yo. Pero nang nakilala ko siya, malungkot ang buhay niya. Para bang may kung ano sa kanya na nagustuhan ko. Ngayon, anong ginagawa niya sa'yo? Muntik na naman kayong maaksidente. Hindi mo ba maintindihan? Hindi ka magiging masaya kay Andrew.
Alfred, bakit mo ginagawa ito? Christina, dahil kaibigan kita at ayaw kong mapahama ka. Ayun naman pala boyfriend ko si Andrew at alam kong yun din ang gusto niya. Bumalik si Christina sa klase niya. Hindi iyon ang gusto kong eksena sa muli naming pagkikita, Papa Dudut. Masyado nang malayo siya sa akin. Nahuli ako ng 1 taon sa buhay niya. Ramdam ko ang layo ng puso niya sa akin. Mabilis na tumakbo ang orasan. Walang nabago sa takbo ng buhay ko. Nagpatuloy ang relasyon nila Christina at Andrew. Malimit ko na rin silang makita sa bahay. Casual ang trato ko sa kanila habang sinasakal ko ang aking puso sa tuwing nakikita ko silang masaya. Maliban sa problema sa relasyon ni Andrew sa mama at papa niya, ganun din sa pag-aaral nito, animo ay nagre-rebelde si Andrew sa buhay niya. Hindi ko na inalam ang ilang pang detalye dahil wala naman talaga akong pakialam sa kanya. Lalo na at siyang dahilan kung bakit nawala sa akin si Christina. Pinagbuti ko ang aking pag-aaral. Bahagi yon ng plano ko at para matuwa naman sa akin sina Sir August na hindi ko sinasayang ang bawat sentimo na ibinibigay nila sa akin. Gusto kong makita nila ang isang ideal na anak na hindi nila nakikita kay Andrew. Kasama yon sa plano ko. 5 taon ang kailangan kong gugulin sa pag-aaral ng civil engineering. Noong nasa huling taon na ako, ramdam ko ang pagtatagumpay sa larangan na pinili ko. Doon ko rin unti-unting naramdaman ang pagmamalaki sa akin ni Sir August at Ma'am Celestine na para bang napakalaking bagay sa aking pakiramdam at hinahanap ko iyon. Malimit na ikumpara ako kay Andrew kaya naman lalo itong naiinis kapag gano'n ang laging laman ng kanilang pagtatalo. Noong una hindi naman talaga kami close ni Andrew. Isa lamang ang lamang niya sa akin, si Christina at aagawin ko yon sa kanya. Noong malapit na ako sa pagkamit ng aking pangarap, doon naman dumating ang isang dagok sa buhay ko. Nakarating sa akin ang balita na patay na si Lolo dahil sa stroke. Agad akong sumugod sa bahay nila Lola. Nagdadalamhati kami sa kanyang paglisan. Doon ko muling nakita si tatay na halos hindi ko makilala ang itsura kasama ang pamilya niya at 3 anak. Nakakatawa na wala akong naramdaman sa kanya. Namanhid ang puso ko na katiting na emosyon ay hindi ko naramdaman para sa kanya. Pinakilala ako ni Lola kay tatay pero ako na ang umiwas dahil ayaw ko makipagplastikan sa kanya. Tinignan ko ang kabuuan ng mukha niya, parang hindi ko makalimutan ang taong nagpabaya at nagtakwil sa sarili niyang anak. Ang dahilan kung bakit dinaranas ko ang hirap ng buhay ngayon. Hindi ko kailangan ng isang ama na katulad niya. Inilibing si Lolo at natapos ang lahat. Ang masakit ay ilang buwan din ang lumipas ay hindi kinaya ni Lola ang lungkot ng pagdadalamhati kaya sinundan niya ang taong pinakamamahal niya. Naiwan akong nag-iisa. Bago lumisan si Lola, sinabi nito sa akin na huwag kang magalit sa mundo, Alfred. Kahit nahihirapan ka, sana'y naramdaman mo ang pagmamahal namin ng lolo mo. Kahit na marami ang naging problema, maraming naging pagkukulang sa iyo ang buhay, huwag kang susuko. Pinalaki ka naming matatag, hindi na ako magtatagal sa mundo. Iniwan na ako ng lolo mo, pero alam ko na kaya mo nang tumayo sa sarili mong mga paa. Lagi mong tatandaan na huwag kang mawawalan ng pag-asa. Ibinigay niya sa akin ng isang kwintas na may litrato ni nanay at tatay. Kasama si Lolo at Lola, nakangiti. Ang titulo ng bahay at lupa, malaking halaga ng pera na naitago nila. Alam niyang hindi na siya magtatagal pa. Hindi matigil ang luha sa aking mga mata ng sandaling yon. Namatay si Lola sa aking kandungan. Ibinuhos ko na lahat ng luha ko ng sandaling iyon para maubos na at hindi na ako muling lumuha pa. Lagi kong napapanaginipan sina nanay, lolo at lola. Nagising na lamang akong umiiyak. Naiwan akong mag-isa. Kaya mag-isa akong haharapin ang buhay. 1 buwan bago ang graduation ko bilang isang magna cum laude at pagharap sa mundo bilang isang engineer, may kailangan muna akong tapusin para maging ganap ang aking tagumpay. Nagaya si Andrew sa akin papunta ng Tagaytay. Maulan noon. Wala daw siyang kasama. Wala namang problema sa akin. Pinakisamahan ko si Andrew tulad ng inaasahan niya kaya walang issue sa amin. Sinagot ko ang bawat tanong niya nang naaayon kung ano ang inaasahan niya. Kahit sina Sir August at Ma'am Celestine ay hinahangaan ang pagiging mabait ko kay Andrew. Nakuha ko na ang loob nila. Kung tutuusin ay
Ako ang ideal na anak para sa kanila. Mabait, matalino, masunurin, bagay na hindi nila nakikita kay Andrew. Magpapaalam sana ako kay Ma'am Celestine pero pinigilan ako ni Andrew na huwag daw, baka hindi kami payagan. Pero hindi ko yon ginawa dahil nagpasabi ako kay Ma'am Celestine at pinayagan niya kami. May tiwala daw sila sa akin kaya dapat kong bantayan si Andrew. Hindi ganon kalakas ang ulan, tama lang. Malakas ang tunog ng musika sa loob ng sasakyan. At kahit pa ayaw ko ng tunog ay ipinapakita ko na sumasabay din ako sa trip niya. At katulad ng inaasahan, karaskas na namang magpatakbo si Andrew. Para makasigurado, inilagay ko ang aking seatbelt. Ayaw kong matuluyan ako ng dahil lang sa kanya. Ilang oras pa ang biyahe. Narating namin ang Tagaytay. Tumila na ang ulan pero mahamog ang daanan. Inoobserbahan ko si Andrew sa kilos niya. Malakas ang kutob ko na may mangyayaring masama anumang oras. Nasa mabangin kaming parte ng daan, mahamog at sa klase ni Andrew, hindi ka bubuhayin ito kapag nagkataon. Hanggang sa malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw sa aking tenga. Hindi ako nagkamali. Nabunggo kami ni Andrew sa pakurubang daanan, buti na lamang at may malaking puno bago ang bangin. Alam kong nahihilo ako. Duguan kaming pareho ni Andrew pero mas malala ang tama niya dahil hindi siya naka-seatbelt. Pinilit kong makalabas ng sasakyan bago pa kung ano ang mangyari sa amin. Nahirapan akong makalabas dahil natupi ang unahan nito. Kahit na anong mangyari, kailangan kong makalabas doon. Ilang minuto pa bago ako tuluyang nakalabas. Huli na nang napansin ko na wala ng balanse ang sasakyan. Wala na rin akong lakas para tulungan pa si Andrew. Ilang saglit pa ay tuluyan ang nahulog ang kotse sa bangin. Hindi naman kalaliman iyon pero sa kondisyon ni Andrew ay hindi na siya bubuhayin noon. Hanggang sa narinig ko ang tunog ng ambulansya at tuluyan na akong nawala ng malay. Hinang-hina ako, ang aking katawan. Gusto kong makatulog ng sandaling iyon, ipinikit ko ang aking mata pero nakangiti ang aking labi. Nagising na lang muli ako sa isang panibagong umaga. Mas maliwanag na ang sikat ng araw mula sa bintana ng aking kwarto. May bulaklak na nakalagay sa ibabaw ng mesa malapit sa bintana. Parang kakaiba yon kumpara sa dati kong pagbangon. Parang naging napakahaba ng pagkakahimbing ko. Ngayon ay kailangan ko nang simulan ng araw. Hanggang sa ilang mga pamilyar na mukha ang nakita ko sa paligid ko. Anak ang tawag nila. Si Sir August at Ma'am Celestine, anak ang tawag nila sa akin. Ngiti yon na may halong pagmamalaki. Isang pamilyar ding boses ang tumawag sa aking pangalan. Aba, Engineer Alfred, hindi porket espesyal ang araw mo ngayon dahil birthday mo. May karapatan ka nang magtagal dyan sa kama mo ha. Marami ka nang bisita sa labas. Naghihintay sa'yo. Ang mga anak mo pati sina Clark at Mary Ann, inaantay ka. Kaya birthday boy, bumangon ka na or else tatanda ka ng 10 beses, sige ka. Isa lang ang sinagot ko sa kanya. Kalabaw lang ang tumatanda. Hinalikan ko si Christina, ang babaeng pinakamamahal ko. Ito ang panibagong panimula sa buhay ko, Papa Dudut. Kung isa itong panaginip ay ayaw ko nang magising pa. Papa Dudut, ang una kong desisyon sa buhay ay ang mangarap. Libre ang mangarap kaya huwag mong limitahan ang iyong sarili. Ang ikalawa ay mahalin si Christina, ang babaeng aking pinakamamahal. Ang pangatlo, ang hindi ko maaaring sabihin at ipaalam sa kanila. Babaunin ko yon sa aking libingan na walang nakakaalam na kahit na sino man. Hanggang dito na lamang ang aking kwento at sana po ay nagustuhan ninyo. Ang inyong kapuso, kabarangay, Alfred. Ang buhay ng tao ay isang napakahabang paglalakbay. Puno ng emosyon na magdadala sa iyo sa panibagong mundo na hindi mo inaasahan. May mga pagsubok na mararanasan para ikaw ay maging matatag sa pagharap ng hamon nito. Andiyan ang inspirasyon mo kung bakit kailangan mong magtagumpay at pangarap na kailangan mong marating. Ikaw, saan ka ba dadalhin ng buhay? Ano pang sorpresa na iyong hinihintay at sekreto na hindi mo dapat ipaalam sa iba? Hanggang sa muli mga kapuso, maraming salamat sa pagtutok sa Barangay Love Stories Nationwide.
na napapakinggan sa Luzon, Visayas at Mindanao at sa abroad sa pamamagitan po ng GMA Pinoy TV. Follow me on Twitter at Papadudot at ilike po ang ating official fan page, Barangay Love Stories. Hanggang sa muli sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories, nationwide, #1 pa.